Hello everyone! Merry Christmas and a Happy New Year! So ngayon nandito ako sa Las Piñas na nagpapalit ng battery. So binili ko si Benelli 2 years ago. So ngayon binili ko din yung bagong battery. Okay? Pero usually naman talaga, tumatagal lang naman ng battery ng isang motor ng 2 years. O minsan kapag siniswerte ka pa, inabot pa yan ng 3 years. Pero dahil nakalagpas na tayo ng 2 years, ito na yung time na para palitan na yung ng battery yung ating motor, no? Kasi mahirap na rin siyang i-start and talagang baka mahirap na, baka matirikan pa sa gitna. So ito yung battery ko. Actually made in China siya. Ito yung stock niya nung binili ko yung motor, no? So fortunately nakalibot tayo dito sa Las Piñas, nakakita tayo ng mura, no? Siguro inabot ako ng 850 for this new battery. And actually dito talaga ako nagpapalit ng battery, and nitong month na nagpapalit din ako ng battery ng kotse. So ito yung battery. Ang tatak niya ay Champion. So yan. So maintenance free na siya. So ito na yung mga makabagong technology ng battery. So ayan na si kuya, pinapalitan niya na yung ng battery ng ating motor. Tip ko din pala para sa may mga balak magpalit ng battery. Kung kayo ay lumagpas na ng 2 years or parating na ng 3 years, I really recommend na magpalit na kayo. Kasi isang senyales na dyan kapag kailangan mo na magpalit ng battery ay hirap na mag-start yung iyong motor. And minsan talaga tumatagal yung pag-start mo ng motor from cold start. Or minsan talaga yung ilaw mo pumapalya na. Yun, I recommend magpalit na. So, kung magpapalit naman kayo, kung may budget kayo, pwede na kayong mag-Motolite, no? Kasi yun talaga yung standard natin. Alam naman ng mga motorista yan, no? Pero kung ikaw naman yung on the budget, and ikaw naman yung tipong hindi naman gumagamit ng motor on daily basis, or the secondary vehicle mo siya, pwede na yung mga gantong brand, no? So, yun. Sa mga nagtatanong pala about dito sa motor ko, no? Kasi kapag ginagamit ko to, head turner talaga siya eh. May mga napapatingin talaga, nagtatanong talaga on the spot kung ano yung motor ko, no? So, I bought this Benelli Panarea 2 years ago, noong August 2021. Italian brand siya pero manufactured sa China. So, isa siya sa mga sikat na brand dati nung 70s, I think, no? And ngayon lang talaga siya nabubuhay uli. Share ko na din pala habang nandito ako sa Daang Hari. Nakakatuwa lang kasi dumadami na yung mga stand-alone restaurants dito, no? Kasi dati kapag dumadaan ako dito, McDo pa lang yung nakatayo. Ngayon kasi meron na dito Burger King, meron ng Army Navy, and meron ng Jollibee. And I think there's one restaurant na fine dining na Italian siya na hindi ko lang nakalimutan ko na yung pangalan. So yan, nandito na ako sa tapat ng mga restaurants na to. And by the way, this is along Daang Hari, and makikita mo naman kaagad ito. Yan. So unang-una dyan sa aisle is yung Jollibee. And then yan, katabi niya yung McDonald's. And then there's this fine dining restaurant. No, mamaya, ayan, Army Navy. And then Burger King. Tumambay muna tayo dito saglit sa may McDonald's along Daang Hari. Kumain muna ako dahil ito yung late lunch ko. So, since alas 12 ito ng hapon, wala masyadong tao. So, nag-enjoy naman ako and nabusog naman. So, after having lunch, ito na tayo, pabalik na tayo sa ating bahay para sa mga other plans, no, for the rest of the day. And then, next assignment naman ay ito namang car, no. So just recently, nitong month lang din, bago ako nag-Baguio, nag-upgrade tayo ng air intake filter para sa ating engine, no. Quick check up lang, no, para dito sa aking kotse. Usually talagang ginagawa ko to on regular basis. Chinek ko na lang din yung battery, no, yung pagkakabit, kasi kakapalit ko lang din ito nitong month lang. And then chinek ko na din yung coolant, no, ng engine. So nasa tamang level pa naman siya. And then quick check lang nitong brake fluid. Wala pa tayo sa critical level, so okay tayo, no.
after niya, bumalik uli ako dito sa air intake natin, sa filter. Chinek ko lang kung okay pa ba yung malinis pa ba, no? Pero kakapalit ko lang nito this month eh. So okay pa tayo. Wala pa siyang masyadong dumi. So, yan. Nandito na tayo ngayon sa air filter ng aircon. No? So, dumating yung order ko from Lazada. Importante talaga na alam mo din kung paano din magpalit ng mga ganitong necessities ng kotse, no? Kasi mahal kasi magpagawa nito sa mga kasa or sa mga talyer, no? And usually talaga yung mga ganito, disposable lang yung nilalagay ko para lang pwede tayo magpalit every 6 months. Importante din talaga magpalit nito regularly, no? Kasi para sa mga kagaya kong may allergy sa dust, sa mga alikabok na yan, importante na yung simoy ng hangin sa loob ng kotse mo ay malinis, ay filtered na. So ito, pinapalitan ko na siya. Actually, natutunan ko lang naman to lahat sa YouTube, no, kung paano magpalit ng mga ganito. So it's pretty easy, no, para sa mga kagaya nating amateurs and talagang walang alam, no, paano gawin yung mga ganitong klaseng bagay. So chinek ko muna yung takip, no. Okay pa naman yung takip. Actually, nilinis ko naman yan nung tinanggal ko na yung filter. And then, pinasok ko muna siya para sukatin, no? Kasi, yung filter na to, hindi talaga siya exactly, dahil DIY to, hindi talaga siya exactly sukat nung filter. And there you go. Mission accomplished. Nakabit na natin ng maayos ang ating air filter sa ating aircon. And then, banabalik na lang natin yung sa dati yung ating cabin. And then, yung compartment sa harap. Lastly, test na natin ang ating aircon. No? So, mag number 2 na tayo para malakas. And then, maganda yung simoy hangin and malamig, no? So, yan, that's all. Thank you for watching and please subscribe.